Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Once again, ako pala si Josh. For today's video, pag-usapan naman natin kung paano natin mapapangalagaan ang ating BDO online banking or ang ating BDO account. Recently lang nagkaroon na issue about dito, no? Yung isang kababayan natin na limas yung laman ng BDO account niya and nag-public apology naman siya sa nangyari, especially sa BDO, humingi siya ng paumanhin. And guys, no, kung hindi nyo pa napapanood, ito pong video na to is credit sa UNTV, no? Panoorin natin. Bangko de Oro kaugnay sa viral video ng isang lalaki na nawalan umano ng 345,000 pesos sa kanyang Facebook savings account. Sa pahayag na inilabas ng BDO, sinabi nito na nai-account nila ang lahat ng withdrawal ni Glenn Cañete. Lumalabas nila na ang lahat ng online withdrawals ng account holder ay pawang mga valid. Inabisuhan na umano ni Mr. Cañete ang BDO na re-resolbahin ang issue sa kanilang pamilya. Nauna nang nag-viral ang video ni Glenn Cañete kung saan inireklamo nito ang umunay pagkawala ng kanyang savings sa kanyang bank account na kanyang inipon para sa pag-aaral ng anak sa kolehiyo. Muli naman binigyan diin ng BDO na prioridad nila ang pagbibigay ng seguridad sa kanilang mga kliyente at hinikayat ang mga account holder na panatilihin ang privacy sa kanilang mga account. Yun, di ba? So, guys, again, panatilihin privado yung privacy or yung mga password or email, contact number na nakalink sa mga online bankings natin. So, paano natin masesecure yung ating online banking, especially kung may video account kayo? Pero sa mga video users, no, huwag na kayong mag-alala kasi nga yung 350 or na amount dun sa bangko ni Sir no sa video is hindi nawala sa account ni BDO. Kumbaga valid yung transaction, online transaction, lahat yung nangyari, naubos yung laman. And yun, so re-resolve na lang din yung issue ni Sir kung ano yung nangyari doon, kung sino yung nag-withdraw. So bakit nga ba natin ito dapat pag-usapan? Dapat talaga kung tayo is meron mga online banking, pili lang dapat yung makaka-access ng bank natin. Kasi ang dami na po ngayon mga hackers, especially sa online na pwede talaga ma-compromise yung phone natin or pati yung mga online bankings natin at yung mga pera na inipon nyo is pwede maapektuhan. So, ganun, may papanoorin pa tayong isang video. Ito naman is galing naman sa GMA News kung paano ang isang hacker is ma-access ang phone nyo via remote. Kumbaga, i-remote nila yung phone nyo kapag connect kayo sa mga public Wi-Fi. Hindi ko naman sinasabi lahat ng public Wi-Fi is delikado, pero kapag po kasi may nakita kayong mga free internet, posible yan po is suspicious, no, na ginawa ng hacker para lahat ng ko-connected doon is makikita niya yung data or ma-access nila yung mga device na connected doon sa free wifi. So panoorin nyo to. This is i-share nyo tong video na to para magka-idea din kayo, no, kung bakit nga ba bigla kayong na-hack, biglang na-connect yung mga online bankings nyo or yung mga social media nyo is nawala ng access. Is baka kumukonect tayo sa mga public wifi or yung mga free wifi na available sa location kung saan kayo kumukonect. So panoorin natin itong video na to, credit naman ito sa GMA News. Pwede naman kayong mabiktima ng mga hacker ayon sa isang tech expert. Tulad na lang ng nangyari sa cellphone ng isang user na nakontrol ng iba at sinubukan pa siyang kunan ng litrato. May report si Mark Salazar. Nasa camera siya. Ayan, no? Kaya try kanyang picturean. Parang for Face ID. Sa videong ito, makikitang kusang gumagalaw ang home screen ng cellphone kahit hindi pinipindot at tinangkapang mag-picture. Sa hindi malamang dahilan, bigla raw hindi makontrol ng uploader ng video ang kanyang smartphone. Ayaw ma-off eh. Nag-ano yung... Ayun, parang may gumagalaw. Ayun siya. Kahit hard reset. Ayaw din. Walang paano eh. Wala? Siya yung nakapindot niya. Yung tatlo. Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Kailangan mo na siya malobat. Paano? Bakit ayaw mo ng Face ID? I think binago niya yung password ko eh.
Tingin ng kanyang kaibigan, baka na-hack ang phone dahil sa pag-connect niya sa public Wi-Fi. Matagal na raw kasing nagtatrabaho sa office sharing space at gumagamit ng non-personal Wi-Fi ang uploader. Lalo siyang kinabahan dahil nasa phone ang mga online banking app niya. Mabuti na lang tumigil ito. Nang isumbong niya sa customer service ng cellphone manufacturer, kinumpirma nilang na-hack nga ang kanyang cellphone. Yun. Yung remote access nga talaga ng phone ko. Yung solid gray circle, yun, kinonfirm naman nila na iba nga yun sa assistive touch. Parang tinawag nila itong pointer na lumalabas pag nakakonect yung device mo sa isa pang device at pwedeng Yun, may ads. yung kabilang device yung magkocontrol nung isa pang device. Ayon sa mga eksperto, mababa ang security encryption sa mga public Wi-Fi. Kaya pwede itong samantalahin ng mga hacker para pasukin ang inyong device at kumuha ng mga sensitibong impormasyon. Karaniwan daw, hindi nakikita ang mismong panghahak. Kung ako yung hacker, dapat hindi pwedeng malaman ng victim ko na ina-access ko na pala yung device niya, na na-access ko na pala yung data niya. Kaya dapat daw mag-ingat sa pag-connect sa mga free Wi-Fi at mainam din gumamit ng data encryption services tulad ng VPN o Virtual Private Network. Connect kasi isang server na siya yung mag-encrypt ng data mo. Parang pagdagdag ng isang additional layer. Pero kahit pa private connection ang gamit, pwede pa rin daw ma-hack sa pagda-download ng kung ano-anong app o file, lalo na yung wala sa App o Play Store. At pag-click ng kung ano-anong link. Payo pa ng mga eksperto, ugaliin ang pagpapalit ng password ng inyong accounts. Mark Salazar. Okay, 'di ba? So malinaw no sa dito galing sa GMA News no na isa talagang reason kung bakit nako-compromise yung ating devices or yung mga online bankings natin, especially social media, pwede rin ma-compromise yan. Dahil sa unang-una, number one, sa links, yung mga suspicious links, yung mga phishing links na kung saan ma-access nila yung mga password and username, kung saan sample no nag-open ka ng browser tapos may mga autofill na password. So nakukuha niyang hacker yan once na connected ka dun sa private network or sa public Wi-Fi. Kahit public or private, pwede pa rin po talaga ma-hack based dito kay GMA News ano. Kasi nga meron talagang ayan, may nagpapadala via emails no na mga links regarding sa online banking na meron nangyari. So tayo naman, 'di ba? Sa sobrang kaba natin is nakiklik natin yung mga links and nag-i-input tayo ng mga sensitive information natin. Kaya posible ma-hack talaga yung ating social media or ang pinaka-worst dito kung connected yung mga online banking natin sa social media or sa emails or sa contact number. So yun nga mas secure yung device natin or yung mga accounts natin kapag talaga iwasan natin mag-connect sa mga public Wi-Fi na low security talaga yung feature niyan. Or talagang may napanood ako noon na ang ginagawa ng hacker is gumagawa talaga siya ng network or Wi-Fi kung saan kapag nakita kasi ng tao na free Wi-Fi or libre, 'di ba? Kukonek talaga doon para maka-access sa internet. Yun nga lang nakikita na ng hacker kung ano yung ina-access mo sa phone mo. Okay, kung ano yung password mo sa social media. Makikita kasi nila kasi nare-record nila yan sa kabilang phone. Kung ano yung itinatype mo. Lalong-lalo na kung kukonek kayo sa mga public Wi-Fi, wag po nating i-open yung mga online banking natin. Okay, so dapat palagi natin isipin yung security, yung notification, lagyan nyo ng limit, no, yung inyong mga withdrawals sa online, no? Katulad nung nangyari kay Sir, 'di ba, na ubos yung laman dahil sa online transaction, which is valid based kay BDO. So kung pupunta tayo dito sa BDO online so ayan, mag-login ulit ako. Nandito tayo sa BDO online. So ang ginagamit ko dito, guys, instead na PIN na nakikita, if ever ma-hack tong phone na to, nakikita ng hacker yung i-input ko na number, ang ilalagay ko na lang is yung fingerprint. So mas okay yon. So nandito yung pinaka main account at the same time dito sa may taas, guys, i-check niyo yan.
dito makikita nyo yung notifications kung saan withdrawals, kung magkano, kung saan galing, 'di ba? Yun yung mga notifications. So dapat i-turn on nyo iyan. So dito sa transaction notification, dapat naka-allow po palagi yan. Kung naka-video kayo, i-allow nyo po yung notification. Account notification, dapat i-allow nyo kapag get notify when balance is below specific, no? Kung bumaba ng 1 million yung nyo, yung amount nyo, di ba? Million yung laman yan. Magno-notify na agad yan via SMS or email. Ayan. Pero alam ko, iwas na sa mga links. No? Walang link na sinesend si BDO. Sa notification via yung bangko nyo dito sa phone nyo. So, kayo, maglalagay kayo ng limit sa sample. Kapag bumaba, 'di ba, sa video usually ang ang maintaining balance is 10,000. Kapag bumaba ng 10,000 yan, magno-notify na kagad yan sa phone nyo na may nag-access, nililimas na yung laman. Ibig sabihin nun, may pwede nyo kagad ma-report sa video na i-close yung account. 'Di ba? Debit and credit dapat naka-allow din yung notification. Kung saan nyo ginamit yung card or kung saan kayo bumili or nag-shopping through online or sa mall, 'di ba, magno-notify kung saan 'yan ginamit. Okay? And then syempre meron pa yung mga features dito na kailangan yung i-secure din. Yung saan na ba yung isa? Ito guys. Yung card. Ayan, sa card guys, no. Dapat mag-set kayo ng limit, no? Mag-set kayo ng limit kung magkano yung withdrawals nyo sa ATM, yung maximum, mag-pin-based purchase, ayan, no pin purchase, kayo yung magbahala dito mag-customize guys. Sa online purchase guys, I suggest, huwag nyo masyadong lakihan yung mga online purchase nyo kasi once na na-hack yung yung BDO nyo or yung online nyo, online banking nyo, ang ginagamit nilang ng mga hacker para gamitin yung bangko nyo sa online purchase nila is through online purchase. So babaan nyo yan, and then kung mangyari is talagang sunod-sunod yung pag debit ng amount nyo or pag negative ng balance, i-lock nyo na kagad yung card. Lalo na kung nawala yung card nyo or may gumamit sa online. Kasi wag nyo i-share yung sensitive details, yung CVV ba yun ng card sa may likod. Wag nyo i-share yan sa online kasi ma-access po nila ang inyong bangko. So yun lang guys, no. Sana maging maingat tayo, and sa mga BDO online users diyan or sa mga BDO may mga bangko sa BDO, wag kayong mag-alala kasi nga kinonfirm naman ni Sir na affected na ang nangyari talaga is yung kapamilya niya ata yung nag-online purchase or online transaction, and then sa BDO kinonfirm naman nila na debit is valid, so online purchase is valid. So yun lang guys, thank you so much, and kung nagustuhan mo at nakatulong to, please i-share mo itong video na to para maging aware din lahat ng mga kakilala na kaibigan nyo regarding sa online transaction, sa public wifi, sa security ng ating devices. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. I-click mo na yung subscribe button, i-click mo na din yung bell icon para pag may mga next video tayo katulad dito, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye!